Bakit maraming nagsasabi na malapit na matapos ang karera sa NBA ng Pinoy Pride Jordan Clarkson? Wala na umanong team ang interesado sa kanya? Maraming NBA fans ang naniniwalang malapit nang matapos ang karera ni Jordan Clarkson dahil sa unti-unting pagbaba ng kanyang laro sa nakaraang mga season. Sa edad na 33 years old, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng pisikal na pagod at pagkabawas ng athleticism sa kanyang laro. Hindi na rin siya kasing bilis o explosive gaya ng dati, at bumaba ang kanyang shooting percentages at consistency bilang sixth man. Ang kanyang depensa, na matagal nang tinutuligsa, ay lalo pang naging kahinaan habang tumatanda. Sa kabila ng kanyang kakayahang gumawa ng puntos, hindi ito sapat para bumuo ng winning impact sa isang team. Kaya't marami ang nagsasabing baka malapit na rin siyang i-phase out sa priority list ng mga NBA teams. Ang isa pang dahilan kung bakit siya nawawala sa radar ng mga teams ay dahil sa kontrata niyang medyo mabigat para sa isang bench scorer. Kumita si Clarkson ng mahigit $14 milyon kada taon sa kanyang kasalukuyang deal sa Utah Jazz, isang halaga na hindi madaling ipalit para sa isang player na hindi consistent starter. Habang maraming teams ang nagtitipid ng cap space para sa mas batang players o all-star caliber talents, si Clarkson ay hindi na itinuturing na high-value asset. Hindi rin siya umaangkop sa rebuilding plans sa mga bata at bagong core ng ilang NBA teams. Sa trade market, walang team ang gustong ipalit ng picks o promising players para sa isang aging scorer na hindi elite. Dahil dito, tila wala siyang demand sa kasalukuyang market. Dagdag pa rito, may mga report na nagsasabing kahit ang Utah Jazz mismo ay bukas sa posibilidad na i-trade si Clarkson ngunit walang nakakagat sa alok. Maraming GM ang tila mas pinipili ang mas bata, mas murang guards kaysa sa isang veteran scorer na hindi kayang dalhin ng team sa panalo mag-isa. Bagamat solid si Clarkson bilang spark plug off the bench, hindi siya isang game changer tulad ng dati. Hindi rin siya defensive anchor o facilitator na hinahanap ng karamihan sa modernong NBA system. Dahil sa pag-evolve ng liga patungo sa mas versatile, two-way players, tila hindi napasok sa trend ang kanyang playstyle. Kaya't maraming analyst ang nagsasabi na baka ang kasalukuyang kontrata niya na ang huling malaking deal sa kanyang karera. May mga fans din na napapansin ang kakulangan ni Clarkson sa leadership presence o mentorship role na karaniwang inaasahan sa mga veteran players. Sa kabila ng kanyang tagal sa liga, hindi siya kilala bilang vocal leader o locker room influencer na ginagawang gabay ng mga batang teammates. Hindi rin siya isang player na maituturing na franchise face, kaya hindi rin siya ideal para sa mga young teams na naghahanap ng direction. Kung hindi siya makahanap ng solidong role sa isang playoff contender, baka mapunta na lamang siya sa mga team na kulang sa depth pero walang long-term plans para sa kanya. Ito ay isang senyales na unti-unti na siyang nagiging expendable. At kapag naging expendable ka sa NBA, madali ka na lang makalimutan. Bukod pa sa performance, may mga nagsasabing nawawala na rin ang off-court buzz ni Clarkson. Noon ay laman siya ng media dahil sa kanyang Filipino roots at flashy fashion style, pero ngayon ay mas bihira na siyang mapansin sa spotlight. Habang ang ibang players ay patuloy na lumilikha ng social media presence o branding, tila tahimik na si Clarkson itong mga nakaraang buwan. Sa isang liga kung saan mahalaga ang visibility at image para manatiling relevant, ito ay maaaring nakakaapekto rin sa kanyang marketability. Kung hindi mo na rin maibigay ang star power sa loob o labas ng court, mahirap panatilihin ang relevance. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ng fans ang unti-unting pagpanaw ng kanyang NBA days.